Magandang oras, magandang umaga mga kababayan. Meron na namang nangyayari ngayon na isa na namang issue at isa na namang pangalan ang lumutang Mr. Bantilis alias Mr. Brown ay nagsampa ng kaso kay Mr. Atong Ang dahil sa idinawit ang pangalan niya dito sa mga nawawalang sabungero ng kampo. Ang kampo si Mr. Atong Ang mismo ang nagsampa ng kaso at idinawit itong si Mr. Brown or Mr. Bantiles. Sa karagdagang balita, narito ang Bilyonaryo Channel, Corina Sanchez sa agenda. See you in court. Ihahabla ni Alan Bantiles o alias Brown si Charlie Atong Ang matapos siyang idawit ng bilyonaryo sa kaso ng mga di umano'y nawawalang sabungero. Giit ni alias Brown, wala siyang anumang partisipasyon sa sinasabing krimen. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Magsasampa na rin ng reklamo si Alan Bantiles o alias Brown laban kay gaming tycoon Charlie Atong Ang. Yan ay matapos idawit ni Ang si Bantiles sa isinumite niyang complaint affidavit kahapon. Kasama si Bantiles sa mga sinampahan ng reklamo ni Ang sa Mandaluyong Prosecutor's Office. Ilan sa mga reklamong kanilang haharapin ay conspiracy to commit robbery, grave coercion at grave threats. Sa isang exclusive interview sa Bilyonaryo News Channel, pinabulaanan ni Bantiles ang mga akusasyon ni Ang. Sa isinumiting affidavit, sinabi ni Ang na pinagplanuhan daw siyang patayin ni Dondon Patidongan o alias Totoy at ni alias Brown. Sinubukan din daw nilang mga extort ng 300 million pesos mula kay Ang. Ani Bantiles, wala itong katotohanan at hindi niya alam kung bakit siya idinawit ni Ang sa kaso. Wala akong kinalaman talaga dyan sa binibintang niya sa akin, wala. Ayon kay alias Totoy, kumpare nila ni Ang si Bantiles at siya raw mismo ang inutusan ni Ang para tulungan si Totoy na umalis papuntang ibang bansa. Wala rin daw kinalaman si Bantiles sa missing sabungeros operations. Businessman to. Businessman yan at sabong-sabong din. Alpha member din po siya, ganon? Hindi, ano lang, businessman lang. Matatanda ang inilutang kahapon ng Bilyonaryo News Channel ang ilang larawan ni Bantiles, kasama ang ilang kilalang personalidad sa politika. Kasama na riyan sina Senator Erwin Tulfo at PCO Secretary Jay Ruiz. Pero paglilinaw ni Bantiles, Walang kinalaman yung mga tao na yun na ganyan kasama natin sa party. Lalo na sila G. Ruiz, sila na po nandyan, Erwin Tulfo. Yan, walang kinalaman talaga yan sa ganyang usapan yan sa bungiro na yan. Ito, labo-labo na ito mga kababayan dahil sa pati mga mga nakalubilo ni Mr. Bantilis alias Mr. Brown ay dinadamay ni Atong Ang, nasisira ang mga pangalan katulad ni G. Ruiz. Diba? Mataas ang katungkulan yan sa gobyerno ngayon. Pati na si Erwin Tulfo dahil lang sa litrato. Dahil ba may katabi ka ay yung katabi mo ay ganun na rin sa kulay mo. At saka hindi naman pala kasama sa mga alpha group ng sabungero itong si Mr. Bantilis. Kakilala lang ni Mr. Tutoy, ni alias Tutoy, at tumutulong din noon ng lumabas ng bansa pala itong si Mr. Tutoy. At ang tumulong sa kanya ay itong si Mr. Brown. At ayon din sa yung recantation ay si Mr. Brown daw ang kausap nitong attorney na si Mrs. Carol, attorney ni Atong Ang. Si Mr. Brown ang kadil niya, kausap niya tungkol sa 300 million recantation, pero hindi tinanggap ni alias Toto yun. Kaya ito na, nagkalabo-labo na ngayon kung ano-ano na lang ang mga issue na tinatapon kay alias Tutoy para masira ang kredibilidad nito. Pero ang layo-layo sa issue ng sabungero Ang issue kasi ay kung sino talaga ang mastermind. Ngayon ang tinatapon ng kampo ni Atong Ang ay kung ano-anong mga kaso kay alias Tutoy, katulad ng robbery, homicide daw, karnaping, meron pa daw sexual assault at kung ano-ano pa, pero wala namang naisabi na kasama si alias Tutoy sa itong pagdukot o pagkuha sa mga nawawalang sabungero. Walang ganun. Pero si Mr. Atong Ang ay talagang inakusahan ni alias Tutoy na siyang mastermind
sa pagkakawala nitong mga kawawang mga pobreng sabungero, 100 plus eh. At ito ngayon, ang masama ngayon, masaklap sa kampo ni Mr. Ang ay nahuli na at restricted na at nakadetain ang 15 kapulis ng PNP na yung mga inuutusan ni Atong Ang daw na mag-dispose nitong mga kawawang sabungeros sa Taal Lake. Mamaya atin yan gawa ng video, karumal-dumal. 15 kapulis ay nasangkot dito sa pag-dispose nitong mga kawawang sabungero sa Taal Lake. Alright, so tapusin natin ang video courtesy ng Bilyonaryo Agenda. Total, alam naman ni Toto yan kung sino sila. Hindi alam ni Toto yung mga tao na yan. Kaninang umaga, dumulog sa Department of Justice ang ilang pamilya ng mga biktima para manghingi ng update sa kaso. Ayon kay SOJ Boying Rebulla, malaki man ang kalaban, sisiguraduhin nilang mapananagot ang nasa likod ng missing sabungeros. Ayan, tamang-tama yan. Yan ang gusto ko kay Boying Remulla. Yung solidong-solido ba? Walang takot, matapang, at kung magsalita, walang paikot-ikot, direkta. At ito ngayon, merong balita na meron palang naging mga milyonaryo na kamag-anak ng mga nagurgur na sabungero. Dahil meron daw binigyan ng 50 million pesos ni Atong Ang para manahimik na nagreklamo. At ngayon ay meron na daw kondominium. Mayaman na. Yung ina ni John Lasco, yung malaking negosyante na dinukot, ay inoperan daw pero tumanggi. Kaya grabe talaga. Tama ang sabi ni Remulla na napakayaman, makapangyarihan dahil nga bibilhin niya babayaran niya. Grabe 50 million. Grabe. Ibigay lang, and then 300 million para lang aatras si Totoy sa kanyang mga testimonya. Talagang sobrang yaman. Kaya nga bilyonaryo Okay, so ano ang alam niyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Paki-comment. Kasi mas marami kayong alam Paki-comment sa ating comment section para ma-share nyo, at sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.